Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, parang parang bata si Robin Hood Padilla. Parang bata na kung parang malapit nang umiyak doon sa speech niya kanina sa Senado. Ang issue niya, naghihinanakit daw siya kasi hindi man lang daw siya tinutulungan ng liderato ng Senado. Dati daw yung issue sa marijuana, agad-agad nag-release daw ng statement ang Sergeant at Arms. Pero ngayon daw, wala man daw statement ng Sergeant at Arms na nagtatanggol sa kanya. Para daw sinisiraan pa siya. Ang tinutukoy ni Robin yung finger pointing niya. Habang kasing habang umaawit ng national anthem diyan sa Senado, naka-point yung finger niya. Syempre malabo yung pagkakakuha ng pictures o ng video. Akala middle finger yung ginagamit niya. Syempre bastos yun. Yung pala hindi naman. At pinaliwanag ni Robin na sa kanilang relihiyon sa Islam, expression yun ng kanilang pananampalataya. Ang problema, may mga kumalat na negative na reaction sa social media. Pero hindi naman kailangan maging masyado ng ganyan ang reaksyon ni Robin. Uri naman si Robin. Makapagpahayag ka lang, kahit isang statement mo lang, i-release mo ng statement mo, ilinaw mo. Sorry pasensya na, pero mali po yung pagkakakuha sa ginawa ko. Yun po ay ganito, ganun. Okay na yun. Nagkamali yung pero ang sinasabi kasi, parang ini-insinuate kasi ni Robin, sinisiraan pa daw siya. Sinong sumisira sa kanya? Liderato ng Senado. Parang dinadamay niya yung mga issue ngayon sa loob ng liderato ng Senado. Parang dinadamay na ginagamit yun na issue laban sa kanila sa minorya. So, ang layo naman. Hindi naman bababa sa ganung level sila Tito Soto, sila Lacson at sila Risa Hontiveros. At saka, at maghihinanakit siya na hindi siya pinagtatanggol ng Senado. Napakaliit naman na issue na. Okay na yun na nakapaglinaw siya. At saka, hindi naman galing sa mga kapwa niya senador ang reaction doon. Galing sa netizens. Normal lang yun. Kasi sikat siya na tao, artista siya, at the same time, public figure. Talagang magiging laman siya ng mga ganon. Huwag siyang masyadong onion skin, masyadong pusong. Tapos ang hamon pa ni Robin, mag-resign na, kung kailangan daw na mag-resign siya, sabihan daw siya mag-resign. Magre-resign siya. Dahil daw sa kanya, napakahalaga ng kanyang pananampalataya. Jesus naman, Robin. Masyado ka namang uli. Masyado ka namang madrama, Robin Padilla. Napakasimpleng bagay, dinala mo na sa ganyan. Mukhang kumukuha ka lang ng atensyon dahil hindi ka na ngayon pinag-uusapan at wala ka namang nagagawa sa Senado. Wala ka na, hindi mo kayang sumabay sa mga pinag-uusapan sa Senado. Tapos dadalhin mo sa ganyang issue na personal sa'yo. Nakakaano pa naman Robin Padilla. Ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na kung gusto niyo. Wag niyo akong siraan. Meron pong naglabas na isang journalist ito, isang istasyon, na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay ano po yung middle finger po. Habang tayo daw po ay nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, Ginoong Tagapangulo, sapagkat noong pong dati na binigyan ako ng issue na isang chismis,
naglabas po kaagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kaagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napakabigat po ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila. Ako po'y magngangat-ngat. At gusto ko pong ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, kahit sino sa inyo, kung ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na tagapangulo. Dahil ito po'y malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip, naku po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal na tagapangulo, kung gusto nyo akong mag-resign, ngayon na, kung gusto ninyo. Wag nyo akong siraan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tama po kayo. Pero ngunit ang inyo pong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tignan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at may eksplanasyon na ito ay isang religious practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms, so ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila. Merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, kaya patawarin nyo na silang ng mga nagkamali. At medyo natanga ang pananaw. Opo, mainam po sana maglabas din po ng formal na investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi, Ginoong Pangulo, yung lumabas pong mga, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa apology ang Rappler. Opo. Sa inyo. Opo. Na ito ay mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang tawag niya po, ingat-ngat. Opo. Alam niyo po, Ginoong Pangulo. Humingi ng tawad sa inyo. Ayan Opo, pero napakainam po kung manggagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong camera dito ang magsasabi na hindi ko po ginawa yan. Hindi ko po magagawa yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa, Ginoong Pangulo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.